Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful!
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Bautista at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang tayong 6 na minuto, alas 11 na po ng umaga. Naku, bilis ng oras. Punta po muna tayo sa ating pasyente ngayong umagang ito ng Lunes, 41 years old, si Ate Hanilyn Francisco Aral. Siya po'y taga Tanza, Cavite. Si Ate Hanilyn po may asawa, 2 anak, pero maliliit pa, no? 2 anak, ayun. Pero meron po siyang maliit na tindahan na kanya pong pinagkukunan kahit papaano ng kanilang gastusin. Ang kanya pong Mr. Tricycle Driver, isa pong tricycle driver, and then maliit yung kinikita, no, para magkasya dun sa kanya pong pagpapagamot. 2017 nakitaan po siya ng sintomas ng pagmamanas, kaya nung pong 2018 nagpa-check up. Ba't ang tagal ng pa-check up niya? At doon na-diagnose ang chronic kidney disease stage 5. Naku, nakalungkot naman. End stage agad yung nung nalaman. Ayan, si Ate Hanilyn po ay nagdadialysis na. So, alamin natin. Ate Hanilyn, magandang umaga. Good morning. Good morning. Magandang umaga din po. Oo, Ate Hanilyn, ayan, naririnig mo ako? Opo, opo. Ayan, okay. Kumusta ka ngayon? Salukuyan po na nakasalang po ako ngayon sa dialysis. Ngayon may schedule ka ng dialysis? Opo, nakasalang na po ako. Ay, nakasalang ka? Okay lang na ma-interview ka namin? O sige, maikli lang ha? Okay po. Oo. Opo lang naman. Oo. So, nung na-diagnose ka anong year? 2018, CKD5 agad? Opo, CKD. Tapos, ang recommendation sa'yo, dialysis agad 3 times a week. Opo, dialysis daw po agad. So, kasi since... po, nagmamanas na po ako noon. Oo, so since 2018 ay nagdadialysis ka na ng 3 times a week, 12 times a month. Opo. Oo, so kumusta naman ang iyong pagpapadialysis? Tuloy-tuloy naman, Ate Hanilyn. Anong tawag ba sa'yo? Lyn o Honey? Honey po, honey. Honey, parang oo. ang sweet naman, Honey. Okay, so nung na-diagnose ka, tuloy-tuloy na yung dialysis mo until now, 3 times a week. Opo. Oo. Na-sustain mo naman yung dialysis mo regularly? Minsan po, absent kasi po minsan walang budget. Oo, pero 'di ba sagot na ng PhilHealth yung kabuuan, tama ba ng dialysis mo? Opo, pag ano po kasi like kunwari po IJ, may binabayaran pa pong 200. Meron pa. Oo, dapat hindi ka lumiliban sa dialysis mo, no? At saka ang bata mo, ha? Honey, ang bata mo na nagkasakit ng CKD5. Ano sabi ng doktor sa iyo? Yun nga po, wala na daw pong choice kundi i-dialysis po ako. Saan mo daw nakuha ang iyong biglaan na pagka-check up mo, CKD5 agad, end stage na yun, di ba? Opo, sa high blood po. Sa high blood? Bakit hindi ka nakapaggamot noon? Tuwing nagbubuntis po ako, nag-high blood po. Okay. Sige. So, ngayon, ano ang maipaglilingkod namin, Honey? Ooperahan po ako sa braso. Oo. Ano yan? Yung para sa ano?
Sa fistula, tama ba? Opo. Oo. Hindi, Isang fistula oo. Saan gagawin yon? sa NKTI po. NKTI. Di ba libre yun, Ate Honey? May bayad po kapag po i-graph. Magkano daw aabutin? Nasa 55K po. 55,000? Opo. 55,000 yung paglalagay ng fistula? Ano po, i-graph po, i-graph. Ah, okay. So, oo, pero sa NKTI, merong malasakit center, di ba, na pwedeng lapitan? Opo, yung mga guarantee letter po. Okay, nakaipon ka na para doon. Meron na po kung ipon na 20 guarantee letter. Ayan, malapit-lapit na, no? Tapos yung dalawa mong anak, nag-aaral pa sila? Yung isa ko pong anak, kasama ko po dito sa dialysis. Ilang taon na siya? 21 years old po. Nakagraduate na? Opo, hindi niya po muna pumasok dahil wala po kami. Oo, hindi nagkolehiyo. Opo. Tapos yung bunso nag-aaral pa? Opo, nasa school po ngayon, grade 8. Grade 8, ayan. Okay, at least nakakapag-aral. So ngayon ang kasama mo yung anak mo habang yung asawa mo nagpapasada ng tricycle. Opo. Sige, Ate Honey, manawagan ka, hingi tayo ng tulong, pandagdag, no, doon sa pangailangan mo, sa operasyon mo, no, doon sa gagawin sa yung operation. Go ahead. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi po ako ng tulong para po sa aking operasyon, sa aking pang braso, para mag-dialysis na po ako ng ayos. Sana po matulungan po ninyo ko para po maoperahan na po ako. Maraming salamat po. Okay. Ayan po ang panawagan ni Ate Hanilyn Aral mula po sa Tansa Cavite, no? Sa mga maaari pong mag-share ng kanilang mga blessing, pwede po kayong magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong. Again, ayan na ating pong i-flash sa ating television screen, 0956-197-9471. 0956-197-9471 sa ating pong DCRH Operation Tulong account through our EP Wina Pearl Hesoro. Ate Honey, bigyan ka muna ng Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Salamat po. Yan, pasalamatan mo ang kusuple mo, tas ilapit natin yung guarantee letter mo, ha? Opo. Sige, go ahead. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po. Malaking tulong po ito sa pangangailangan ko po. Oo, at si Senator Lito Lapid, baka nanonood yun. Hingi tayo ng tulong at ilapit natin, hingi tayong guarantee letter para dyan sa iyong operation. Kay Senator Lito Lapid, sana po matulungan po ninyo ako para po sa akin. Maraming salamat po. Ayan, okay Sen, lapit namin ha, baka kulang pa kasi siya para dun sa kanyang operation sa NKTI. Pero maraming salamat Senator Lito Lapid sa 2,000 pesos para po kay Ate Hanilyn, and then 3,000 pesos mula sa MJ Forex mula kay Sir Michael Guy, Ate Honey. Maraming salamat po, Sir. MG, ayan. At doon sa mga tutulong pa. Okay, sige, di ka na namin abalahin ha, ongoing ang iyong dialysis. Ate Honey, magpapalakas ka lagi ha, magpalakas ka. Okay? Maraming salamat po, ma'am. Oo, God bless. Ayan. Magkaibigan si Ate Hanilyn Francisco Aral, no? Mula sa Tansa Cavite. Sa lahat po ng mga tutulong, marami pong salamat. Mga kaibigan, oo, bibigyan na siya ni Senator Lito Lapid ng GL. Ayun. Oo, naibaba na ba, Ate Honey? Hindi pa po. Ayan. So, bibigyan ka, no, ng guarantee letter ng butihing senador. Naka-monitor pala. Kakatawag lang. Oo. Magkano na lang yung kulang mo? Magkano? 20K guarantee letter na po ang meron po ako. Oo. Magkano ang kulang pa para doon sa operation mo? Nasa 30 po. Nasa? 30 po. 30,000.
30,000, Ate Hani? Opo. O sige, sasagutin na yon ng Senator Lito Lapid ha, through guarantee letter, Ate Hani. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oo, kausapin mo siya, nakikinig pa lang ngayon sa atin, nanonood. Ay, mamaya may impeachment trial sila dyan eh. Go ahead. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid, sa inyo pong binigay po sa akin. Napakalaking tulong po. Maraming salamat po. Oo, basta magpapalakas ka daw ha, magpapalakas ka para doon sa operation mo. Okay? Maraming salamat Supremo Senator Lito Lapid. Sen, thank you so much for Ate Hanilyn Aral. So para matuloy na yung kanyang operasyon. Okay? Maraming salamat Kuyang Flor Rosales, partner. Salamat po sa pagtawag para kay Senator Lito Lapid. Thank you. Talaga naman ang mga sana marami pang katulad ng Senator Lito Lapid na tuloy-tuloy ang pagtulong. Lalo na sa atin dito sa DZRH Operation Tulong. Oy, sandali lang. Ihabol ko lang ang report. Higit 1,500 na PNP personnel magbabantay daw po sa hosting ng bansa sa 44th ASEAN Pol Conference. Alawin natin ang detalye. RH52, Edniel Parosa. May pagtapos ng panibagong rally ng United People's Initiative kahapon at bago naman ay kalamang zona ng Presidente, tututok muna ang atensyon ng pambansang pulisya sa hosting ng Pilipinas sa 44th ASEAN Chiefs of National Police Conference sa Hulyo 22. Kaugnay nito ay nag-deploy ng 1,559 personnel ng PNP mula sa mga National Support Unit at partner agencies, katuwang ang 282 mobility assets at higit 3,000 communication equipment. Sa flag raising ceremony sa Camp Crame ngayong umaga, pinalalahanan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kanilahanay, ipakita ang antas ng professionalismong pagay sa regional event. Pakinggan natin ang top cup. This gathering reflects the confidence of our ASEAN partners in the capability of the PNP. Let us ensure that every delegate experience not only our professionalism and operational readiness, but also the warmth and hospitality for which Filipinos are known. Lalahukan ng 186 na delegado ang ASEANAPOL na layong paigtingin ng regional cooperation sa transnational crime, terorismo, cybercrime, human trafficking at iba pang umuusbong na hamon. Tatagal ang international event sa loob ng 5 araw. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Edniel. Samantala, Senator Alan Cayetano, posibleng ipatawag ng NBI kaugnay sa 2019 SEA Games Pro. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricaport. Giselle? Hindi posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya doon sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, iimbitahan nila ang senador kung hindi itaw ang kanyang pangalan sa testimonya ng mga testigo. Marami na anyang individual yung nagpahayag ng kagustuhan na maging witness sa investigasyon. Sinabi ni Matibag na kailangan maipaliwanag kung bakit hindi lumabas sa corporate record yung pangalan ni Cayetano bilang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Sa inisyal na investigasyon, itinalagaan niya ang senador ng Philippine Olympic Committee bilang interim chairman. Ang direktiba kay Cayetano, sabi ng direktor, i-incorporate yung nasabing non-government organization pero hindi siya naging bahagi ng board of directors. Tinawag ni Matibag na ultra-virus yung pag-acto ng senador bilang chairman ng peace group lalo hindi naman siya miyembro ng board. Uusisain daw ng bureau si Ramon Susara kung bakit hindi siya nag-function na chairman sa kabila ng nagasaad sa mga dokumento. Pakinggan natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag. Nangyari dapat, yung binuo na peace group will elect their set of officers. So, medyo yun yung questions dyan, yun yung kailangan mo ipaliwanag. Unang-una nga, paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Pangalawa, if you acted as chairman na hindi ka chairman, that is an ultra vires act na tinatawag, that is outside of the scope. Because anything that is being done by a corporation, whether it's an NGO or not, should be through a board resolution. So hanapin natin yun, yung mga papel na yun, at we will ask Tad Susana, yung tumayo na chairman, bakit hindi siyang tumatayo na chairman in all the functions and the occasions. Sa official na record ng Securities and Exchange Commission,
si Susara, yung 2019 Peace Book Chairman, at hindi si Senator Alan Peter Cayetano. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle Ricafort. Samantala, punta tayo sa Manila Police District. May lead na daw sila, no? Kung sinong nasa likod ng banta ng karahasan dyan po sa Araulio High School. Ang detalye ibabalita ni Arch9 Tina Nolasco. Tina? Miss May, may impormasyon lang nakalap ang Manila Police District o MPD kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng banta ng karahasan sa Araulio High School dito sa Maynila. Ang MPD spokesperson, Police Major Philip Ines, agarang na i-report sa MPD Anti-Cybercrime Unit ang insidente at mabilis ding tumugon ang META ukol rito para malaman kung sino ang gumagamit ng nasabing account. Sino man anyang mapapatunayang nasa likod ng pagpapakalat ng banta ay posibleng mangarap sa kasong kriminal. Sakali naman anyang mapatunayang menor de edad ang nasa likod nito, may pananagutan pa rin ito sa ilalim ng Juvenile Act. Gayunman sa ngayon, hindi pa pwedeng isa publiko ang impormasyon ayon kay Police Major Ines. Pakinggan natin. Mabilis po yung ginagawa natin. Hindi muna namin i-reveal yung ating nakuhang information tungkol dyan. Ang mahalaga po dyan, nakikita nyo po yung mabilis nating action. At sabi ko nga po, hindi pa man po tayo nakakatanggap niyan. Katulad po ng binanggit ko sa inyo, meron na rin pong ginawa ang ating ama na Lungsod ng Maynila tungkol dito para ma-address yung mga ganitong mga insidente. Babanapan ni Ines sa sino mang nagpapakalat ng naturang mga banta, mabigat ang parusa sa ilalim ng Republic Act 10951 kaugnay ng Anti-Cybercrime Act of 2012. Ito si Arch9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa pamagitan ng balitang yan, pansamantala na muna tayo magpapaalam. Naku, overtime na tayo. But anyway, susunod na po inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hasoro. Ako naman may binauhan. Siyempre pa para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga.